ayun na nga, gagawin na natin today yung dinemo natin last time na premium donuts. Pero today, simplehan lang natin. Gawin lang nating Bavarian flavors. So, dito, meron akong 500 grams ng all-purpose flour. Kung walang all-purpose flour, pwede ang bread flour. 10 grams o 2 teaspoon ng yeast. Permifan yung gagamitin nyo dahil masyadong rich yung dough natin, baka hindi kayo alasahan kapag regular lang yung ginamit nyo. And then 1/4 teaspoon ng bread softener para hindi kagad tumigas yung ating donut. Kahit kinabukasan pa, malambot pa rin. And then nahaluin lang natin yan. And dito maglalagay na tayo ng 1/3 cup ng sugar, 1 teaspoon ng salt, and then yung ating 150 ml ng water. Room temperature lang to. Pero kung gusto nyo mas mabilis yung pagpapaalsa natin, pwede kayong gumamit ng lukewarm water. Tapos ito na nga, para maging premium yung lasa at amoy ng ating donuts, gagamit tayo ng 100 ml ng all-purpose cream. Premium kasi yung ginagawa natin dito. Pero pag namamahala na kayo masyado sa all-purpose cream, pwede nyo naman tong i-substitute sa milk. Mas maganda yung fresh milk ha, kasi ang evaporated milk, meron na yung asukal din. So, baka mas tumaas yung sugar natin, hindi tayo lalo alsahan. 1 large egg, 1 medium to large pwede. And then yung ating 1 teaspoon ng emulko. Meron tong large na container, 1000 ml ka. Kung sakaling magustuhan nyo, pwedeng bumili na kayo ng malaki. Ako dahil ginagamit ko nga to sa lahat halos ng big products ko, malaki na talaga yung binibili ko. Kasi talagang wala siyang katulad na lasa sa mga vanilla extract. And then naglagay din ako dito ng 50 grams o nasa 1/4 to 1/3 cup ng powdered milk. Optional, pero again, premium yung ginagawa natin. So, medyo magastos talaga to. Pero again, pwede nyo naman bali-baliin yung recipe natin. Gagamit tayo dito ng stand mixer para mabilis and mas makinis yung ating dough. Depende sa tagal ng ginagamit yung mixer, yung pagpapakinis natin dito. Kapag medyo makinis-kinis na siya, halfway ng mixing natin o kneading natin, maglagay na tayo ng 35 grams ng butter. Tuturuan ko kayo ng trick para, kunyari, kapag nagmi-mix kayo, di ba parang dumudulas lang na dumudulas yung dough natin kapag nilagay na natin yung butter. Magdas lang kayo ng kaunting flour para kumapit siya and mas mabilis ma-absorb yung butter natin ng ating dough. Tumagal lang ako dito gamit yung KA ko ng nasa 8 minutes mahigit. So, ayan, kapag nakikita kong ganyan na yan, okay na yan. Pero pwede pa kayo magpatuloy para mas maging makinis siya. Kasi tayo, straight dough method tayo. So, dapat talagang masang-masa yung ating dough para matibay naman siya kahit papano. So, ayan, kamamasa lang natin dito. So, para mas hindi tayo mahirapang magputol, i-rest ko lang to ng nasa 5 to 10 minutes. Etong dough natin ay sweet type dough, meaning pwede nyo siyang gamitin sa lahat ng tinapay na matatamis. Pwede sa cinnamon bun, pwede sa mga cheese roll, hindi lang brioche. Para siyang brioche pero mas mataas kasi yung fat content ng brioche compared dito. Pero ito, pwede nyo rin tong gamitin doon. Okay? Pinutol ko lang to ng nasa 35 to 40 grams each. Tapos, para madalian ako magputol, hindi naman malagkit yung dough natin. Kaya lang, kamamasa lang natin kasi yan, kaya medyo dumidikit siya. Naglalagay ako ng pahid ng butter para madali ko siya maputol at hindi na rin siya magdikit-dikit. Hindi ako gumagamit ng flour kapag nagdo-donut ako kasi mabilis yung makadumi ng mantika natin. Ang ginagawa ko, yan, binibilog ko na lang siya tapos tsaka ko na lang siya minomolde. That way, hindi na rin siya madaling ma-deform, hindi na masira yung korte niya. Pero yung mga pan natin, kasi pag umalsa itong mga donut natin, didikit yan dun sa pan. So, ang ginagawa ko, nagpapahid lang ako ng shortening o kaya ng butter dun sa pan na paglalagyan ko sa kanila para madali siyang iangat mamaya. And fina-flatten ko to kasi ayoko ng malaki yung ring niya sa gitna kasi pagka lumamig yun, kumukupis yun eh. Kapag nagawa ko na lahat yun, i-rest ko to for 2 to 3 hours. Rich yung dough natin, kaya matagal talaga yung pagpapaalsa nito. Ito yung itsura niya after 1 hour. Kapag nakikita nyong hindi pa umaalsa yung inyong dough after ng 1 hour, kahit papano, ibig sabihin, hindi na umakto yung inyong yeast kasi nalunod na siya sa sugar and fats at saka protein ng milk na pinaglalagay natin. Habang nagpapaalsa tayo, gawa na tayo ng ating Bavarian filling o pastry cream, custard cream.
So yan, meron akong 3 pirasong egg yolks. Nilagyan ko yun ng 1/4 cup ng cornstarch and then 1/2 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt. Hahaluin natin yan and then para mas madali natin siyang mahalo, maglalagay lang ako dito ng kaunti muna nung ating 1 and 1/2 cup na milk. Evaporated milk yung ginamit ko dito pero mas maganda kung fresh milk ang gagamitin nyo para lasang-lasa and texture like talaga ng Bavarian. Kaya lang yun nga, wala akong fresh milk ngayon kaya evaporated milk muna. So yan, haluin lang natin yan and then tsaka natin siya isasalang sa medium na apoy. Dire-diretso lang dapat yung halo kasi mabilis masunog yung ilalim nito. 7 to 8 minutes, lalapot na kaagad yan. So, halo lang ng halo. And then, magiging maayos na yung itsura niyan. Kita nyo, medyo yellowish siya. Kung fresh milk yung ginamit nyo, white lang talaga yan. At dahil evaporated milk yung ginamit ko, naglagay ako dito ng 1 tablespoon to 2 tablespoon ng butter para lang rich pa rin yung flavor niya. And then, syempre, ang Bavarian, vanilla flavor talaga yan. So, naglagay ulit ako ng vanilla, emulko, mga nasa 1 teaspoon to 2 teaspoon, depende na sa panlasa nyo. So, yan, hinalo ko lang din and nilagay ko na sa bowl, nilagay ng cling wrap and papalamigin ko yan sa ref. Ito na yung ating mga dough after 2 hours. May ipapakita ulit ako sa inyo, yung may plastic natin, mas malaki yung inalsa compared dun sa nasa ilalim. Maganda kasi yung plastic, nakakapag-insulate siya ng init. So, mas mabilis aalsa yung mga pinapaalsa natin. And ganito lang yung trick para magkaroon tayo ng lubog sa gitna. Hindi naman yan didikit, basta plastic yung pinangdidiin nyo. Huwag kayong mag-hesitate once na diniinan nyo. Bilisan nyo lang yung kilos para hindi masyadong bumagsak and diretso kagad sa mantika yung ating dough. Dahan-dahan syempre, yung pagkuha dun sa dough, wag diinan para hindi bumagsak. Kapag ka nahihirapan, may isa pa tayong way para ma-achieve natin yun na hindi naman masyadong halata. Kasi nung nag-demo nga ako, medyo yung iba hinahirapan sila. So, ito yung way yan. Butasan nyo lang after yung maprito, butasan nyo lang ng, yan. Ang ginagamit ko yung rolling pin natin, yung ating mahiwagang rolling pin na kung saan-saan nakakarating. So, yan. Pwede naman yan. Yung donut na magagawa natin, basta ginamit nyo yung bread softener, kahit sa mga breads natin na binibake, sobrang lambot. Tatagal yon ng pag-donut, pansin ko, tumatagal lang siya ng up to 2 days. Pero pagka mga baked products, tumatagal siya ng nasa 4 days. So, ayun yung difference. Wala naman, di naman pansin. So, ayun na nga, magtimpla na tayo ng ating glaze. So, dito, meron akong 2 cups ng confectioner sugar. Kapag nagtitimpla ko nito, hindi ko na siya mini-measure. Kasi, depende talaga. Tinatansya ko lang siya. Depende dun sa consistency. Kapag mainit na tubig yung ilalagay nyo, mas manipis yung kakalabasan niya, mas manipis yung kapit niya dun sa mga donuts. Kapag milk naman, mas maputi, tsaka mas makapal. So, milk yung nilagay ko dito. Nag-add ako dyan ng nasa 5 tablespoon ng milk. And then, dinagdagan ko yun ng 2 tablespoon pa para maabot yung ganitong consistency. Kapag gusto nyong mas malabnaw pa, pwede naman mag-add pa kayo. Hindi na siya ganun kapal, hindi na siya ganun katamis pag nasa donut na natin. Nasa sa inyo nga yun. Again, marami kayong pwedeng gawin, marami kayong pwedeng baliin dito sa recipe na to. Depende na sa inyo. Mas gusto ko pa dito kaysa dun sa powdered sugar na kinukoat lang natin. Kasi ito wala tong hulas. Nag-harden siya kapag na lipasan ng mga ilang minuto, makikita nyo, dry na siya. Para nga doon sa ating flavor, syempre, instant, gagamit tayo ng ube. Kaunting-kaunti lang yung nilagay ko, pero parang naparami. Sobrang dark kagad yung ginamit. Kasi nga, concentrated yung ating emulko flavors. Kaya, yan, kahit patak-patak lang ang ilagay mo, makulay na siya, nandun na talaga kagad yung flavor. Kaya kahit itong maliit na container, ang bili nyo, 100 ml lang, sobrang dami nyo nang mapagagamitan So, yan, naglagay naman ako ng chocolate kasi titimplahan din natin ng chocolate Bavarian yung ating pasty cream, ay yung ating custard. Ang pasty cream kasi meron na siyang halong cream. After nating ma-mix, yung ating ginagawa is custard lang. So, yan. Ito naman, lemon lang yung nilagay ko para dun sa ating plain na Bavarian. Para hindi naman ganun katamis. Depende na nga sa inyo kung anong gusto nyong flavor. Check nyo yung Shopee account ng Shopee store ng High Cups para makita nyo yung iba't ibang flavor ng emulko. Napakarami. Yan, after nya, napakasimple. Ididip nyo lang siya isa-isa.
Pwede nyong i-dip yung buong donut. Itong tinimpla natin, sobra-sobra to para doon sa mga donuts na ginawa natin. Ang yield natin dito is 24 pieces. Nasa 35 to 40 grams each yung putol nitong dough. Pwede nyong liitan, pwede nyo itong gawing mojako, pwede nyo itong i-bake. Pero pag donuts kasi fried talaga siya eh. Yung pinang-fry ko pala dito sa mga donuts natin ay yung crispy fry kasi hindi siya maihilaw eh. Hindi yung kagad magda-darken yung donuts nyo. Lalong-lalo na yung ganito, yung mga shell donuts. Hindi siya, alam niyo yun, yung itim na yung labas pero hilaw pa yung loob. Kaya kumukulubot o umiimpis yung donut nyo kapag gaganon. Hindi, nakaka-take siya ng mataas na temperature nang hindi nasusunog. Yung. So after nyan, ito na yung ating custard cream. Pagka nag-set na, malamig na, pwede nyo naman tong i-mix na lang ng whisker kahit hindi na stand mixer pero humahaba na yung video eh. Kaya nag-mixer na ako. Mabilis naman yung kikinis once na hinalo nyo. So ayan, para ulit sa ating flavor, mold ko ulit. Yung mga bowl, ito na rin yung ginamit ko kasi sino ba naman ang gusto ng maraming hugasan. Ini-scrape ko na lang, sinaling ko na lang yung mga natitira nating pang-glaze. So, see, instant, ang ganda kagad ng texture. Pag na-try nyo to, pwede rin kayong gumawa ng 2-in-1 na flavor. Kunyari, yung plain natin, ilagyan nyo rin ng filling ng ube o kaya ng chocolate o kung ano pang gusto nyong gawing flavor. Ang dami nga yung simpleng Bavaria na na donut natin, ang dami nyong pwedeng gawin. Pagka-transfer ko niyan sa mga piping bag, ayan na, pinapipe na natin. Di ba ang ganda? Compare dun sa mga nasa loob yung palaman, ito kitang-kita mo ni. Kapag ka mga premium, syempre, pwede kayong maglagay ng mga prutas, yung mga nasa lata. Yun, nakita nyo naman yung pinost ko, diba, before na na mga donuts. Yun, pwede nyong gayahin nyo. Tapos kanina, sinabi ko na yung mga pwede nyong i-substitute para mapababa yung cost ng ating donuts. Yun na, binibigyan ko lang kayo ng idea para dun sa premium, pero again, alam ko naman na yung iba hindi naman pwede makapagbenta ng mahal. So, meron na rin kayong idea. Akin naman lagi ay para mabigyan lang kayo ng idea eh. Pero itong donut na to, sobrang lambot talaga ito. Tsaka sobrang bango, sobrang sarap. Yung tinitignan mo pa lang, naaamoy mo pa lang, alam mo na kagad na premium siya. So, ayun ang mga kalutong tinapay. Sana ay nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong mga lutong tinapay. Bye-bye!